Pero parang inaamin ngayon ng ating kabinete, lahat ng mga kinatawan na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Ano po, magkano ang ating judiciary system? Pero narinig natin ang dakilang senadora na nakalipas na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang palpak na, talagang surrender na Nga ho ito kaya. Ito na nga ho silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, panahon pa ho ni Pangulong Duterte. Nagdidemanda na po sila. Ayun ho, dapat maging maliwanag dito. Sige, hindi po sila nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho dito, yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Duterte. So sana, ibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas. Palpak talaga, Amy Marcos. Alam mo yung palpak, si Digong. Bakit? Sa panahon ni Digong, Amy Marcos, nagkaroon ng mga patayan, and then 7 years or 8 years ago, humingi na sila ng tulong sa ICC, nagdemanda na sa ICC, 'di ba? Kasi sa panahon ni Digong, kahit reklamo ka dito sa korte ng Pilipinas, palpak. Bakit? Si Digong yung presidente. Hindi gumagana sa panahon ni Digong. Tama, Amy? Palpak talaga. Oh. Panahon ni Digong, palpak, Amy Marcos. Isipin mo yan. Ha? Alam ko, Amy Marcos, wala kang pake kay Digong. Wala kang pake sa administrasyon. Pero ang nakikita ko dito, ginagamit mo yung issue laban dito kay Digong. Bakit? Re-electionist eh. Nagpapabango ka na kunyari, pinagtatanggol mo si Digong. Pero hindi. Ang katotohanan dyan, para lang iboto ka. Ang masakit pa dito, Amy Marcos, sinusuka ka ng mga solidong supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at sinusuka ka ng mga DDS. Saan ka palulugar? Namamangka ka kasi sa dalawang ilog. Di ba? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Itong bakbakan nila Remulla at Amy Marcos. May punto po si Remulla dito. Napakaganda ng mga sagot niya dito, mga pre. At yan po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. At syempre, isali din po natin itong issue ng laptop ni Sara Duterte. Na mga luma na di umano, yung binili. No? So yan, isa po yan sa pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre mga pre, ayan meron po tayong ano dito. Meron po tayong Facebook page. Asan na ba yun? Ayan. Ayan huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Ayan. At syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Okay, so ngayon mga pre, unahin muna natin to. Unahin muna natin tong itong issue ng laptop ni Sara Duterte o sa nung panahon na siya ay DepEd Secretary pa. Okay? Pakinggan po natin. Sa panahon ng pandemya at blended learning, napakalaga po na merong laptops ang ating mga guro at pati na rin sana mga estudyante. Pero sa 2021 Annual Audit Report ng Commission on Audit para sa DepEd, kini-question ng COA ang presyo ng mga laptop na binili ng DBM para sa mga guro ng DepEd noong nakaraang taon. Base raw sa ulat ng mga auditor sa Metro Manila at Cordillera, masyado raw mabagal ang mga laptop na binili para sa DepEd dahil outdated o luma na raw ang mga processor nito. Binusisi... Okay. Pag-usapan natin, luma na yung mga processor nito. Okay? Alam mo kasi pag luma, mas mura. Nagets nyo? Bili kang computer ngayon na lumang version. Murang-mura po. Pero pag gagamitin mo, mabagal. Adi para ka lang nagsayang ng pera. Hindi mo magagamit ng maayos sa paaralan. Maglo-loading pa yan, maghahang pa yan. Magsasayang lang ng oras. Imbis na maraming matutunan yung mga kabataan, mag-aantay. Teka lang, loading pa. Siguro 3 minutes pa. Antayin natin. Bago mag-function. O di nasayang yung oras. Walang matututunan yung mga estudyante.
Grabe si Sara Duterte talaga. No? Galing, no? Sabi mo, mahal mo yung mga kabataan. Pero ganyan yung proseso mo sa panahon ng ikaw pa yung DepEd Secretary. Ganyan yung mga ginagawa mo. Ito na, tuloy natin. O busisin lamang po natin kung ano itong kontratang ito. Ito po ang resulta ng public bidding 210747 para sa supply and delivery ng laptops for public school teachers ng DepEd noong July 20. Ayan, pasensya na mga pre, medyo may sipon pa po tayo. Tuloy natin. Ito po yung bidding document. Anong hinihingi ng requirements ng DepEd? Katunayan, simple lamang sana. 1.9 GHz na processing speed, 8 GB na RAM at 1 TB na hard drive. Kumbaga, hindi naman po high-end laptop ito. Malaki lamang ang storage na hindi naman dapat masyadong mahal. Ang kabuang kontrata aabot dapat ng 2.4 billion pesos. Para po dapat yan sa 68,500 laptops na may estimated cost na 35,046 kada isang unit. Pero ito po ang mahiwaga. Umabot ang presyo ng bawat laptop sa 58,300. Kaya po ang nabili lamang ay 30. Di ba dapat 39 tapos biglang tumaas? 58? 8,000 Tapos laptops. mabagal pa. Hindi sa planong 68,000 laptops. Ang laki po ng minalang presyo, kaya't ang laki ng nabawas ng mga laptops. Ang tanong dito, mahal ba talaga yung presyo? Bibigyan ko kayo idea. Kung talagang budol ka, ganito yung gagawin mo. Bibigyan ka ng amo mo ng 100. Sabi ng amo mo, paresibuhan mo yan. Sabi ko, sige boss, resibuhan natin. Binigyan ako ng 100, pinabili ako ng ulam. Okay? Nung sabi ng amo ko, sabi ng amo, bili ka doon. Hindi, punta na ako sa tindahan. Bibili ako ng pansahog, ulam, 100. Tapos sasabihin ko, pabili nga ako ng ulam dyan. Ang mga halagang 50 lang, 50 pesos lang. Pero ang ilagay mo sa resibo, 100 na. K.O. Ganon! Ang ilagay mo sa resibo, 100. O, sa'yo yung 10, akin 40. Ang galing, di ba? K.O. Binibigyan ko kayo ng idea kasi feeling ko ganon yung nangyayari dyan. So ano po ang nagwaging laptop na umabot ng higit 50 mil ang presyo? Hindi po siya gaming laptop, hindi rin siya video editing laptop. Parang entry-level laptop lamang po siya. Dito po Kasi kung 58,000 na laptop, 50,000 plus yung halaga, pwede na po siya pang gaming, live streaming, editing. Pwede po. Malakas na klase na laptop yan. Pero tingnan natin kung anong klaseng laptop yung natanggap. Tingnan natin balik natin kaunti. presyo. Hindi po siya gaming laptop, hindi rin siya video editing laptop. Parang entry-level laptop lamang po siya. Nako. Dito po ang Dell Latitude 3420 Celeron. Ang tanong ngayon, dapat bang umabot ng 50 mil ang presyo ng laptop na ito? Ngayon po, maraming tech websites na nagtataka kung paano umabot sa ganitong presyo ito. For example, ang website ng GizGuide, kinumpara itong Dell 3420 sa mga mas high-end na laptops na lumalabas na mas mura pa. Halimbawa, kung ang entry-level na Dell 3420 ay nasa 58,000 pesos daw, bakit ang gaming laptop na Asus TUF-F15 nasa 57,000 lamang? Gaming laptop po yan, pangharabas ang prosesor at higit sa lahat, meron pa itong graphics processing unit or video card na pang-gaming. Pati nga ang MacBook Air na may mabilis na M1 processor chip, mas mura pa, nasa 57,000 lang din. Yan po ang presyo sa official website ng Apple. Isa pang katakataka, ang processor chip ng nanalong laptop ay Celeron lamang po at hindi ang flagship chip ng Intel. Ang Celeron po, ayon na rin sa Intel website, ay ang budget Galing mo, Sara Duterte Kaya pala ngayon, Netherlands ka lang. Sarap ng buhay. Pa-shopping lang doon, pakain-kain sa mga masasarap na kainan. Galing mo, Sara. Tapos gusto mo maging presidente ka? K.O. Galing mo Lupit mo Grabe si Sara niyo. Palakpakan natin. Grabe. Sara, anong ginagawa mo? Di ka naawa sa mga estudyante? Di ka naawa sa mga Pilipino? Na mga taxpayers? Saan napunta yung mga pera na yan? Mumurahing laptop, 50,000 plus, 57? Grabe.
lumang laptop pero napakamahal, pero kung gagamitin mo, napakabagal. Loading ng loading, hindi naman ginagamit sa games. 'Di ba? Para sa ano? Sa pag-aaral. Research. Pero kung magta-type ka lang siguro sa Google, naghahang pa. Chip processor ng Intel dahil hindi po ito sumusuporta sa dual processing configurations. Kumbaga sa Intel brand, siya po ang low-end targeted sa mga low-cost na personal computers. Pero kung babalikan po natin ang specs sa bidding ng laptops, mukhang pasok naman ang nanalong Dell 3420 Celeron sa specs ng processor speed. Kasi po, 1.9 GHz nga naman ang nakalagay. Nakalagay lang kasi sa specs ang processor speed at hindi yung quality ng processor chip. Kaya sa presyong high-end, nanalo ang laptop na medyo low-end. Katunayan, kung magsisearch po kayo ng Dell 3420 laptop sa internet, makikita po ninyo ang laki ng kaiba ng mga presyo. Depende kung Celeron or Intel ang processor ng Dell 3420 laptop na yan. Halimbawa, sa Amazon, ang Dell 3420 Celeron laptop, gaya po nung nanalo sa bidding, nasa $359 lamang. Wala pa pong 20,000 pagdating sa piso. Ito po ang kaparehong specs ng nabili para sa DepEd sa presyong 58,000. Siguro malit lamang ng kaunti yung kanyang hard drive, pero mura naman yung hard drive space. Sa Lazada, ang Dell 3420 na merong mas mabilis na Intel i5 processor, nasa 41,000. Hindi hamak po na mas mura ito pero mas mabilis pa rin kaysa sa doon sa nakuha ng gobyerno. Sa kanilang pahayag, sinabi ng winning bidders na SunWest Construction at LDLA Marketing na nanalo raw sila sa patas na bidding fair and square. Dagdag pa ng grupo, custom built ang mga laptop dahil humingi ng customization ang DepEd para sa mga laptops nito. Ngayon, kung titingnan mo nga naman ang bidding specs, merong ang hiniling na customization ang DepEd sa mga bidder. Isa na po riyan ang paglagay ng logo ng DepEd sa startup pa lamang para malinaw na gobyerno ang may-ari nito. Yung isa pang customization ay ang laptop bag ng DepEd na may logo ng ahensya. Maliban doon, marami sa mga specs ay tila halos pareho lamang ng karamihan sa mga regular na laptops. Kaya ito ngayon po ang inibisigan kung masasabi nga ba na walang gumawa ng milagro o misteryo sa pagbili ng mga laptops. Yun lang yung video. Pero kung ako po yung tanungin, duda po ako. Duda. Napakalaki ng duda. Kasi kung logo lang yung ilalagay, tapos bag, magkano yung bag ng laptop kung bibili ka ngayon? Tapos kung magpapalagay ka ng logo, magkano? Pag wala pa siguro ng 2,000 yan. Diba? Estimate ko lang yan, ha? Papalagay ka na lang ng logo ng laptop. Diba? Wala pa siguro ng 2,000 yan. At yung kasama na yung bag dyan, lalagyan ng laptop. Pero, 50,000 plus, I think 57 yung nakita natin kanina. Tapos kung gagamitin mo, maghahang pa. Outdated diba? So, lumang laptop. Pag luma, mabagal. Pag luma, hindi lang mabagal, mura pa. Mura pa. Kaya kung tatanungin po tayo ngayon, may milagro ba dito? Naniniwala po ako sa milagro. Buti na lang po, wala na si Sarah dyan. Bakit po natin ito binabalikan? Kasi sabi ng iba, ang galing daw ni Sarah Hindi lang pala siya vice presidente. Magaling din sa milagro, di ba? So kayo na pong humusga dyan kay Sara Duterte at yun, sana mapabilis na po yung pagpatalsik dito kay Sara Duterte kasi hindi po siya nakakatulong sa ating bansa. Tignan mo ngayon, nasan si Sara Duterte? Nasa Netherlands po. Netherlands. Okay lang naman na pumunta ka doon kasi tatay mo naman yan. Pero yung mag-i-stay ka na doon ng ilang araw tapos vice president ka, sayang yung pasahod sa'yo ng taong bayan. Diba? May mga lawyer naman na nagtatrabaho dyan. Bakit nandun ka? Vice President ka. May kapatid ka naman na si Kitty Duterte muna yung doon kasi wala man ng katungkulan yan sa gobyerno. Pwede muna si Kitty doon. O di kaya si Hanilet na walang passport. Pwede muna siya doon. Diba? Ang galing niya Hanilet, no? Nakapasok ng Netherlands nang walang passport. Pero ikaw Vice President ka. Ginagawa mo dyan. Grabe. Wala na pala. Hindi na po nagtatrabaho ng ating bansa. Sa ating bansa, itong si Sara Duterte. Anyway, mga pre, ito na. Bigyan na po natin ng reaksyon itong isang video. Na hindi naman Ni Amy Marcos na nagpapakitang gilas ngayon dahil tatakbong senadora. Hindi ka namin ibubuto, oy. Ito po, panoorin po natin Tayo ng Interpol tapos hindi tayo bahagi ng ICC, ba't nagkaganto?
Hindi naman ho kami nag-withdraw sa ICC ang Pangulong Duterte po. Kaya Hindi naman po kami yung nag-withdraw sa ICC, ang Pangulong Duterte po. Kasi natatakot si Digong, baka pagbaba niya, ulihin siya. Tama yung hinala niya. hindi tayo bahagi ng ICC. Wala namang kinalaman doon. Hindi, ini-invoke kasi ninyo. Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, doon lang tayo hahantong sa ICC. Tama po ba yun? Kapag hindi na kinaya ng Pilipinas, doon lang tayo hahantong sa ICC. Tama ka, Amy Marcos. Kasi nung panahon ni Digong, maraming lumapit sa korte, pero nabaliwala ito. Hindi pinakinggan. Ignore. Kaya ang ginawa nila, sa ICC lumapit. Kasi sa panahon ni Digong, hindi gumagana yung hustisya dito sa ating bansa. Hindi. Pero pag pabor kay Digong, gagana. Gets mo? Nagigits mo? Senator Amy Marcos? Mama, pwede ho kung... Ang ano kasi dito, yung mga nagpunta sa ICC ay sinubukan nila makakuha ng hustisya sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina, ni walang naghain ng kaso dito. Yung nga, Ni isa. ang problema nga, Ni walang naghain ng kaso dito ni isa, sabi ni Cayetano daw. Pag ako presidente ng Pilipinas, kahit maraming naghain ng kaso dyan, pwede kong gawing 0 yan. Hoy, walang ganun na, walang lalabas sa balita ganun na, walang record, tanggalin nyo lahat yan. Parang sa Davao lang. Nung nagpunta si Nicolas Torres sa Davao, may 2 logbook. May 2 logbook ano. Yung mga krimen sa Davao, dinodoktor nila. Marami po palang krimen sa Davao, pero dahil mga Duterte yung naghahari dyan, walang lumalabas sa balita. Malinis yung Davao. Pero marami pala na krimen dyan. Marami palang problema dyan. Pero dahil sila nga yung hari ng Davao, walang krimen. Galing, di ba? Ngayon, naging presidente si Digong. Magtaka ka pa ba kung walang demanda na makikita? Walang reklamo na makikita? Presidente si Digong eh. Diba? Amy naman. Sorry ka, Amy ha. Di kita ibubuto. Hindi namin kailangan ng trapo sa Senado. Di namin kailangan ng trapo sa Senado, Amy Marcos. Piling mo naman ibubuto ka ng mga loyalista at piling mo naman ibubuto ka ng mga DDS. Isinusuka ka ng 2 grupo na to. Gets mo? Yung bubuto lang sa'yo, yung solid sa'yo. Gets mo? paborito kasi, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal ng panahon na yun. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi... Ang sinasabi niyo may pumila. Merong mga nagreklamo, nagdangkang magreklamo, ngunit wala pong nangyari. Pero hindi po Yun sila ang nag-file. kaya sila nagpa sa ICC. Hihingi kami ng Hindi ko sila kilala ma'am, pero yun nga yung mga nakausap ko na ng ilang mga araw nakaraan, yun sinasabi nila sa amin. Maraming salamat, pero kung maaari, bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Tamo, wala siyang kaalaman. Senador siya, wala siyang kaalaman. Ako na hindi senador, alam ko na maraming pinatay sa panahon ni Digong. Diba? At binalita pa nga yan sa mga news na nagreklamo na sila, may mga record na sa police station, pero ang nakakapagtaka, bakit yung mga record na yun nawala? Tulog ka ba, Amy Marcos, nung panahon ni Digong na maraming patayan na naganap? Tulog ka ba? Ngayon ka lang ba nagising? Wala kang alam eh. Senadora ka, wala kang alam. Hindi ako senador. Normal lang akong tao. Hindi ako si Taguro. Pero alam ko na may mga patayan na naganap sa panahon ni Digong. Sa dinami-daming namatay sa panahon ni Digong na sinabing nanlaban, imposibleng kahit isa sa kanila walang nagreklamo. Tatanungin kita. Imposible ba? Imposible, di ba? Wala daw alam si Amy. Sabi daw ni Cayetano, isa pa to, na walang kwentang senador. Sabi ni Cayetano, kahit isa daw wala.
Bobo din ito si Cayetano. Bobo ka ba? Cayetano? Bobo ka rin no? O, hindi kita minumura. Sadyang bobo ka. Hindi pagmumura yan. Ha? Sabihin mo wala. 30,000 plus ang namatay. Pero sabi nyo, 9,000 plus lang yung naka-record. Okay, 9,000 plus. Pagbibigyan ko kayo. Oh, nasan yung imposible sa 9,000 na yan? Wala man lang nagreklamo? Oh. Anong klaseng senadora to? Pilipinas. Kung meron kayo, Ginapin po namin, maghahanap po kami. okay. Pero, parang inaamin ngayon ng ating kabinete, lahat ng mga kinatawa na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Nagtatanong pa. Senador ka. Dapat alam mo kung gumagana o hindi. Nagtanong. Sige, pagbigyan natin. Magana ang ating judiciary system. Pero narinig natin ang dakilang senadora na nakalipas na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang palpak na, talagang surrender na Nga ho ito talaga. Oh, tama. Palpak naman talaga sa panahon ni Digong. Maraming nagreklamo pero inignore lang, hindi pinansin. Nagigits mo, Amy Marcos? Hindi pinansin. Namatayan yung isang pamilya, nagsumbong, nagreklamo, ignore. Dahil inignore, walang record. Pero makikita mo sa balita araw-araw, bawat lugar may patayan. Yeah? Kaya ang ginawa nila, dahil hindi gumagana, yung justice system sa ating bansa sa panahon ni Digong, umingi sila ng tulong sa ICC. Buti pa yung ICC umaksyon, pero yung gobyerno ni Digong, hindi. Silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, panahon pa ho ni Pangulong Duterte. Nagdedemanda na po sila. Ayun ho, dapat maging maliwanag dito. Sige, hindi po sila nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho dito, yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Duterte. So sana, maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain ito sa Pilipinas na hindi naman na umusad, na talagang walang pag-asang magtagumpay. Isa yon. Ikalawa, nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ganito, Amy Marcos. Siguro, senador ka, no? Pero kahit papaano, nakita ko yung kabubuhan mo dito. Ang justice system dito sa ating bansa gumagana. Sa panahon ni Digong, hindi. Pero, sinampahan si Digong ng kaso sa ICC, I think nung panahon pa ni Digong, hindi panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. So, nakasampa na yung kaso. Nung nakasampa na yung kaso, inimbestigahan ito si Digong. Pumasok na si Pangulo, siya na yung naging presidente, tuloy-tuloy pa rin investigasyon. Pero, nakasampa ito sa panahon ni Digong. Tapos, pumasok si Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy pa rin investigasyon. Nung natapos yung investigasyon, na kumpleto na, nilabasan na si Digong ng warrant. Okay? Kailan nilabasan ng warrant? Sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinasuhan si Digong sa ICC sa panahon niya mismo. Dahil hindi gumagana yung hustisya dito sa ating bansa nung presidente pa si Digong. Ngayon, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, gumagana ang justice system dito sa ating bansa. Kaya nga lang, nalabasan na ng warrant eh. 'Di ba? Isinampa pa yun noong panahon pa ni Digong. So, nalabasan ng warrant. 'Di ba? Hinayaan ng Pangulo. Nag-assist yung Pangulo para mahuli si Digong. Kasi kung hindi gumagana yung justice system dito sa ating bansa, dapat walang mga drug lord na nahuli ngayon ang administrasyon na to, pero hindi na mabilang, ang dami na. 'Di ba? Naigets mo, Amy? Simpleng explanation lang. Sana naintindihan mo. Ayun nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala hong nangyari sa mga kaso na ICC eh. Talagang wala hong nangyari. Pero may kaso ba? Nga ho eh, hindi police report nga, wala eh. Ganun ho kahirap imbestigahan ang mga kasong yan.
Magsisimula kasi tayo, pag tayo po yung nabigyan ng ulat na may nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Kasi Araw-araw- at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Eh kung police report po wala, saan kayo magsisimula ngayon? Tapos sa mga police na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito, siguradong pagtitibayan nila na araw-araw may sa blatter ng pulis. Pangkaraniwan na krimen. Wala pong blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa... So Yun ang tama yung... kakaiba. So, yun, Tingnan mo, may butas sa ulo tapos yung nakalagay doon sa death certificate, cardiac arrest. Oh, meron pa. Meron pa po. Nung nandun kami, na-meet namin yung mga pamilya ng namatayan. Ang nakalagay po sa death certificate ng kanilang anak, ng kanilang partner, heart attack. Pero binaril. Tapos yung nakalagay doon, heart attack. O, diba? Oh. Tumutugma po sa sinasabi na Rimulya. Tugma. Oh, tuloy pa natin. yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, Meron, sumpo nagkaroon tayo tayo ng doon. problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng polis nung panahon na yun eh. Nung panahon na yun, ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng Hindi mag-guide? ngayon ho, mas maayos ngayon Eh, kung mas sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang polis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng polis, dapat masunod. Kung mas Tama. maayos ngayon, ba't hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko ho tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman po. Yung pamilya naman yung masusunod, Amy Marcos. Sila nagtulong lang, nag-assist lang. Yung pamilya, yung masusunod, hindi mo pwedeng diktahan yung mga yan kasi sila yung namatayan. Kapal ng mukha mo ah. Kapal ng mukha nito ni Amy. Nako. Umiinit yung ulo ko. Ha? Di. Binabaluktot niya yung katotohanan eh. Diba? Huwag namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi ho namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may butas sa ulo. That number's in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. Yes, I'm ma'am. not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It is merely a suggestion. No, But I when you have a already police asked. force, I ma'am, already asked the SOJ earlier kung may listahan. but there's no investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest, but with the whole. Kaya nga Did the sinasabi Senate ko kung may investigate that, listahan. ma'am? Did the Senate tutulungan investigate it, tayo. ma'am? Did the Oh? Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest but with the holes in the head? Hindi lang, meron pa. Yung heart attack, pero binaril din. Dapat lahat yan, imbestigahan. Ang nalilito ako kasi yung Kian Nalilito ka, naglilito-lituhan ka kasi parang tinatamaan ka eh. Hindi mo ma-explain yung hindi mo ma-explain eh. Totoo kasi yung sinasabi nila eh. Imbestigahan mo, Amy. Huwag kang malito. Simple lang yan. Pag-usapan nyo dapat yan. Diyan sa Senado. At manguna ka, papalakpakan ka pa namin. Oo. Imbestigahan mo, oh, bakit ito? Butas yung ulo, tapos cardiac arrest yung nakalagay. Bakit ito? Binaril, tapos heart attack yung nasa death certificate. Oh. Hindi mo iimbestigahan, ano? Nako. Santos, may 3 pulis na na-convict ng... So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Homicide ang binigay na conviction. Hindi po murder. Okay, That is ano one nga? of several Well, thousand, ma'am. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho, ano eh. Pinatulan. May, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong ang death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Pero sabi nga ninyo, noon, hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Hindi na nga, Amy eh. Tigas ng bungo mo eh. Hindi mo pwedeng diktahan yung mga namatayan. Kung ako ang namatayan, sasabihin mo sa akin yan, baka batuhin pa kita ng bangko. Di ba? Nandun na sa ICC, nakaready na. Mag-back out pa? Ay, nandun na? Kung ako namatayan, marinig ko yan? Naku, wag kang bastos, Amy. Bastos ka eh. Naku, baka nga, naku, ayoko lang magsalita ng masama talaga.
Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may tibayan tayo sa 15. Ayan, kay Dr. Fortun. Andyan, meron nakikita, may Ano ho, marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong Ang isa komplikado ho kung talagang mahalagang makakalad ka rin pa hanggang dahig? Hindi, Mas madali na dito. Isang katulad po niyan, yung ballistics. Pag may nangyari pong pagyayari na may patay, ang dapat po dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, wala man police report. Kaya pinabayaan po eh. Ito yung na talagang nangyari sa atin noong napakatagal na panahon na wala na akong gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yung po yung kinokorek namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan? Kung cold file yan, edi cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Kung walang katibayan, walang physical evidence, kahit dalhin mo, kalad ka rin mo yan sa ICC. Ngayon, yung sistema ho ngayon, basta meron hong demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ang kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga allegedly. Naawa ka pa sa mga Pilipino, sa mga pinagsasabi mo ngayon. Kapal ng mukha mo. Na martyr, mas hahaba pa yung proseso. Kung dito, di harap-harapan na lang na matapos na. Kung ako yung pamilya, ayaw ko. Gusto ko ICC. Oh, may magagawa ka ba? Hindi po ba? Sana po magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ito nila, ay talagang bago na sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ko madali, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na marami na akong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Yes, totoo yun. Marami ng, paunti-unti, marami ng nagbabago. Yung mga bulok na diskarte ni Digong noon, wala na yon, unti-unti nang nawawala. Pero at least ngayon, 'di ba? Unti-unti na pong nagbabago. Umiinit po yung ulo ko kay Amy. Hindi ako galit sa pagkatao mo, Amy Marcos, pero sa mga pinagsasabi mo diyan ako nabubuhisit eh. 'Di ba? Kung ako tatanungin ko, ako namatayan ngayon. Napahayag ba ako na i-atras ko yung kaso diyan sa ICC? Sige nga. Hindi! Nandun na eh! Diba? Huwag mo liktahan yung diskarte. Okay? Ng DOJ, ng mga kapulisan. Senador ka. Wala kang alam sa mga diskarte nila. Diba? Na parang ang dating ng mga sinasabi mo dyan, I mean, tinuturuan mo pa sila eh. Mukhang ikaw pa yung naging pulis ka ba, Amy? Diba? DOJ tuturuan. Kulang na lang, pati mga lahat, diba? Kontrolin mo. Hindi pwede yun. Respeto ay may respeto. So, yun lang po, no? Pasensya na, nanggigil ako ngayon. Ako po. Yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0. At syempre, mga pre, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan sa ating YouTube channel. Ayan siyempre maraming salamat po sa mga bago nating subscriber. Kita-kits po tayo sa susunod na video.